taas ng sikat ng araw. Pero ano, grabe yung lamig. Actually kanina pagkagising namin, nabalot na ng snow tong sasakyan. Buti na lang natunaw na. Hindi pa naman dito nag-i-snow, pero pag gumigising ka, ayan, kagaya niyan, oh. Sobrang kapal ng yelo kanina. Buti na lang ngayon natunaw na. Ayan, buti na lang natunaw na. And kung mapapansin niyo yung mga damo, halos kulay white na yung lahat ng paligid. Medyo natunaw na lang kasi nga mataas ang sikat ng araw. And then last year, dito ako sa areang to nagpalipad ng drone, as in binalot itong buong farm ng snow. And then yung mga sasakyan ng kasama namin doon hindi makalabas kasi nga yung kalsadang yun lang yung kinakayod para makadaan yung mga sasakyan. And then kami nang bahalang mamroblema dito sa area namin kung paano namin mailalabas yung sasakyan namin papunta dyan sa kalsada. So makakapag grocery pa din naman kami kahit may snow. Yun nga lang talaga pag sobrang kapal dito at kami tinatamad kaming magpala kasi ang kapal nito minsan talagang lagpas na dyan sa ano, umaabot na hanggang dito yung ano, yung snow nung nakaraan. Talagang mataas. Kaya talagang ngayon nakakatamad lumabas. Kahapon nga hindi na ako lumabas dito sa bahay. Nag-ayos na lang ako ng mga requirements ko na kailangan mai-submit dun sa school. Kasi matatapos na yung first sem namin, so kailangan ko na mai-provide yung mga requirements at kailangan kong i-ayos na rin yung mga kailangan kong bayaran. Kaya ngayon, ang plano ko, may kakausapin akong isang tao. Actually matagal ko nang gustong makausap to. Magkukulab kami. Kasi napakatagal na po nito sa Canada, 40 years na at marami po akong natututunan sa mga vlogs niya. Yun nga lang, kaunti po yung suporta na natatanggap niya sa mga kababayan natin. That's why I'm encouraging you guys na mag-subscribe dito sa taong to. Kasi 40 years na po siya dito sa Canada. And despite of that, na 40 years na siya dito, never ko pong nakitaan ng yabang itong taong ito. Napaka-humble nitong taong to at talagang isineshare niya yung mga experience niya na baka kahit papano nagbabaka sakali siya na may tatamaan dun sa mga ibang dumarating dito, na baka sakaling parehas lang ng pinagdaanan niya yung mga dumarating po dito. Kasi nga gusto kong ma-share sa mga tao yung experience ko dito nung pagdating ko sa Canada. Kasi nga ang dami kong realization na dumating ako dito, ang in-expect ko ganito ganyan. Kasi nga yun yung mga sineshare sa akin nung mga tao na kakilala ko na nandito na. And then sabi ko nga, iba pala yung sinasabi nitong taong ito sa akin before na ganito ganyan. And then pagdating ko dito na in-expect ko na kahit paano siya yung makakatulong sa akin kasi nga nauna siya sa akin dito, baliktad. Babi ko, bakit 2 days pa lang ako, 3 days pa lang ako, siya pa yung nangungutang sa akin, magkano daw yung dala kong pera. And then may mga tao naman na in-expect ko na pagdating dito ganun makakakuha na kagad ng sasakyan, mali po pala. Then sabi ko nga wala pa siyang permanent status, bumanat na kagad ng 8 years na sasakyan. Nasabi ko paano kapag hindi siya na-renew, so paano mangyayari dun sa kanyang sasakyan na yon. Kaya sabi ko parang hindi tama. Kaya gusto kong ma-share doon sa mga tao para kahit papano hindi mag-expect na kagaya nung naranasan ko na nag-expect din ako. At para kahit papano maaga pa lang maiwasan nyo yung mga maling bagay na hindi dapat. Kasi nga gaya nga ng madalas kong sinasabi sa inyo, I'm just sharing my experience. Wala naman po sigurong akong nakikitang masama na sabihin ko sa inyo yung karanasan ko. Kung may nagsishare po ng magagandang karanasan dito, ay wala po tayong magagawa, karanasan po nila na yan. Kasi yung iba po dito, ginagawang rason yung pagiging matagal nila dito para ipahiya ka dahil bago ka lamang. Ito, totoo lang to. Sinasabi nga sa akin ng ibang mga kasama ko, alam mo pre, doon sa mga vlog mo, ang daming tinatamaan ng mga kakilala natin. Kasi hindi lang ako, even yung mga kasama ko, nakikilala din nila yung mga tao na matatagal na dito. Hindi ko naman po sinasabing lahat ng matagal dito ganun yung sitwasyon. Marami naman po talaga ditong matatagal na, pero yung maayos na po talaga, stable na po talaga sila, may properties sa Pinas, may properties dito. Pero yung natuklasan nga namin, marami din talaga pala dito na matatagal na talagang until now wala pa rin naipupundar. Hanggang ngayon tambak pa rin ang utang. Ito po talaga real talk po to. Marami po akong mga na-interview dito na off-cam kasi hindi naman po lahat talaga ayaw po nila magpa-interview ng naka-camera kasi nga ayaw nila, syempre mapapahiya din yung taong tinutukoy nila. Pero nababanggit po nila sa akin at napapag-usapan din namin na, Kuya Perds, dumating ako dito, alam mo, yung dinat na namin dito ang kamag-anak 20 years na.
Pero alam mo yung sa amin pa nangungutang, dumating kami dito is temporary foreign workers. Dumating kami dito is student. Halos, alam mo yung kami halos yung gumasto sa pagkain, kami halos lagi yung inuutangan. Kami yung bago dapat sila yung kahit pa paano tumutulong sa amin. Buti ka pa nga Kuya Perds nabigyan mo kami ng ground beef, nabigyan mo kami ng tray ng itlog. Yung mga kamag-anak namin na din at nandito ang tatagal na, sila pa yung lumalapit sa amin para manghiram at mangutang ng pera. Hindi ko po nila lahat, pero marami po talaga, kahit ako personal kong experience talaga, ang dami ditong matatagal na until now baon sa utang. Kaya siguro maraming tinatamaan doon sa vlog ko na ang naipakikita lang talaga sa social media ay puro magaganda. Kaya nga po sabi ko sa inyo, gusto ko makausap tong isang hinahanga kong vlogger, although konti yung subscriber niya, kaya nga hinikahit ko kayo na i-follow siya at i-subscribe kasi marami po kayong matututunan sa taong to. Dahil 40 years na po ito dito sa Canada at hanggang ngayon ay nakikita ko sa kanya yung pagiging mababang loob niya, pagiging humble niya despite na talagang ang tagal niya dito sa Canada, at napapanood ko yung mga vlog niya, talagang dinanas niya yung hirap bago niya nakuha yung retirement niya, kasi retired na po siya ngayon So hindi na ako makapagantay na makausap at makaharap tong taong to dahil talagang alam kong marami tayong matututunan sa kanya. Kaya humihingi po ako ng konting pabor sa inyo na i-subscribe at i-follow natin si Kuya Puto Mendoza dahil alam ko marami kayong matututunan sa kanya. So tara guys, nilalamig na rin ako dito. Tara guys, kausapin na natin. Tara, kita tayo. Kamusta ka naman dyan? Malamig, masakit yung tuhod. Nag-i-snow na ba dyan? No, maaraw ngayon pero napakalamig sa labas. I think it's like -4 or -5 outside. Pero maaraw, kaya lang, it's parang kumakagat yung lamig Buti dito hindi pa naman nag-i-snow dito. Kaya, tsaka ayoko din ng nag-i-snow kasi ang hirap kumilos. No, pag nag-i-snow, I'll be honest with you, hindi ako lumalabas ng bahay unless I really have to. I hate snow. Yung mga kakilala ko na bago dito sasabihin, I can't wait for December to come para makakita ko ng snow. I'm like, no, ayaw namin yan. Dahil magpapala ako, magja-jacket ka, sasakit yung tuhod ko. It's terrible. Siyempre, pag bagong dating, mga excited talaga sa snow. Then, pag na-experience na nila yung trabaho na talagang naapektuhan yung trabaho nila na hirap pumasok, para kang lalagnatin, then dun nila nare-realize sa una lang pala masarap yung snow. Totoo yan. Pag nakatikim sila ng magpala ng snow para makalabas yung kotse nila, susumpa nila yung snow. So, umpisa lang talaga yan. I consider myself as a newcomer pa rin kahit 2 years na. Kasi talaga namang newcomers. Talaga akong ngayon, at especially lalo na hindi pa naman ako permanent resident dito. Although based on experience abroad, marami na akong karanasan. I'm before working in Saudi Arabia and then working in Taiwan for almost 8 years. Then nag-cross country ako dito, but I'm still consider myself as a newcomer here. That's why nung nakita ko yung channel mo, actually nakita ko yung unang comment mo sa akin na nagtataka ka. Ang sabi mo sa akin Perds 120. Parang maayos yung pagkaka-approach mo kasi may mga nagtanong sa akin na medyo parang ang banat sa akin, sus, kasinungalingan yan, parang 120. Yung sa'yo, maayos yung pagkakatanong mo sa akin and then sinagot kita, tanda ko yun. Hindi ko makalimutan yun sabi mo sa sinagot kita, 120 po kasi po nasa loob po kami ng farm, ganon-ganon. And then sabi mo, ayos yan, ganon-ganon. Yeah. Kasi sabi mo sa akin, mahal. Natatandaan ko yun nung tinanong kita because I've been following your channel for a while, right? I'm a big fan of your channel. Nung narinig ko yung sinabi mo, 120, naisip ko, oh my God, napakaswerte naman ni Kuya Ferds, 120 lang. Dahil I've never heard of rent, lalo na sa Vancouver, for $120 a month. That's insane. Dahil yung iba nga, telephone na nila, 120 na, baka mas mahal pa. Tapos yung rent mo, 120. Hindi, sinilip ko, vlogger din pala si Kuya. And then, tapos sabi ko, sinubaybayan kita. Sabi ko, I heard a lot of Filipinos dito na matatagal na. And then, yung totoo, nakakatanggap ako ng bashing sometimes na, syempre, matagal na sila, bago lang ako. Sasabihin nila sa akin, parang wala akong karapatang magsalita. Parang ganon. Then, they criticize me, sasabihin nila, no, 30 years na ako dito, 20 years na ako, walang ganyan. Yung mga sinasabi mo, puro ganang-ganan. Then, nung nasubaybayan ko yung channel mo, sabi ko, itong taong to, ang tagal na sa Canada,
pero relate siya dun sa mga hirap na nangyayari dito, dun sa mga dinadanas ng mga tao dito. Sinasabi mo talaga na mahirap ang buhay dito, sinasabi mo talaga sa tao na talagang yung inflation, yung mataas na rent, na wag muna kayong mag-brand new. Sabi ko, I like this guy. Kasi even yung accent niya, halatang matagal na siya sa Canada, halatang marami na siyang alam, pero never ko siyang nakitaan ng yabang. Marami pong salamat, Kuya Ferds. Dahil, alam mo, lahat naman tayo immigrant at one point or another, di ba? Di man ako dito pinanganak, sa Pilipinas ako pinanganak. Nung nag-landing kami dito, immigrant din kami. So alam ko how it is to be a newcomer here, to be a newcomer dito sa Canada, right? So just because mali yung ugali ng mga ibang Pilipino dahil, you know, porque you've been here for 10, 20, 30, 40, 50, 100 years doesn't mean that you're any better than somebody na kadadating lang dito, because lahat tayo nag-uumpisa somewhere, di ba? Yeah, exactly. So instead na criticize mo sila, instead of criticizing them, tulungan mo sila. You know, dahil sa mga vlogs ko, lalo na yung sa mga umpisa, I described how nung mid-80s, nung dumating kami dito sa Canada, di ba? Walang internet nun. Walang Google, walang YouTube. Tapos, yung kapwa mong Pilipino, there's not that many at that time dun sa lugar namin. So you can't really, you know, go knock next door and then tanong mo sa kabayan mo kung meron kang like whatever concerns, right? So everything was done trial and error. At tandaan ko po yun, medyo may kahirapan, but you know, you live, right? That's how life is. You survive, you figure it out. Ngayon, napakadaming resources ng mga tao. Like here, like we have YouTube. We're talking, like I'm from the other side of Canada, nasa Vancouver ka, diba? Like something like that. So why don't we use this platform? Naisip ko, you know, based on my experience living here pretty much all my life, to see if we can makatulong tayo sa mga baguhan. Because at one point, bago din ako eh. Like I feel their pain. I know what they're going through because I've been there. Diba? So if I can, like, you know, share my life experiences, and if I can touch at least one person, kunyari, you know, madalian yung buhay nila because there was an issue or a topic that I dealt with in the past, tapos nai-experience nila ngayon, tapos nakatulong yung kwento ko, then yeah, like, you know, that's amazing. That's the whole point why I started my YouTube channel. How long have you been here in Canada? Yung pong pamilya ko, it was my mom, my little brother, and me. Dumating po kami dito nung mid-80s. Oh, 80s. Like around there. I think I was like 6 or 7 years old. I'm 47. I'm turning 48 now. Matanda na ako. That's about 40 years, right? So, yung pong pamilya namin, nag-umpisa dun sa uncle ko. Okay. Yeah. Naglanding siya sa Chicago, sa States muna. Siya yung pinaka-umpisa, siya yung pinaka-una na Mendoza na nagland sa North America. Tapos, I don't know what happened, he moved to Toronto dahil dati medyo maluwag pa yata immigration na, I don't know. So he was here, like, you know, early to mid-60s. Tapos sumunod yung lola ko, tapos sumunod yung dad ko, tapos sumunod yung tita ko tsaka yung dalawa kong pinsan. Kami yung pinakahuling nag-move over from Pilipinas. For you, ano na ba ang lagay ng Canada sa ngayon? Sa dami kasi nang nagsasabi na mataas na yung cost of living dito at hindi na worth it manirahan sa Canada. Kasi maraming mga umuuwi, marami tayong nakikinig ng mga umuuwi, and then nagkalat sa TikTok, sa YouTube, yung mga nagsasabing, oh, Canada is scam, Canada is hindi na worth it. So ano yung pananaw mo, kuya, na maishishare mo sa kanila? Malaking problema na napansin ko sa mga kapwa nating Pinoy, di lang Pinoy but pretty much every culture, every race out there. Pag bago sila dito, they want instant gratification. Nothing happens overnight. Okay? Kailangan magdusa ka muna bago ka makatikim ng ginhawa. Tama. Okay? It's no different. Like, we're no different. Yung pamilya ko, ganun din po. Like, merong period na pinagdaanan namin na talagang mahirap, talagang challenging. But, given enough time, you figure out the ways, you figure out the little tips and tricks on how to survive dito sa bansang ito, right? And then eventually, slowly, life gets progressively better. Lalo na
if you're gonna open up your mind and adjust, the biggest thing is to be able to adjust. A lot of people, either they don't know how to adjust or they just do not want to adjust. Kailangan mag-adjust ka talaga dito. Nag-iba yung buhay dito compared sa buhay sa Pilipinas, di ba? Like dito, makakatikim ka. Alam mo yung sabi nga ng mom ko dati, dahil sa casino ako nagtatrabaho. Yung casino hindi nagsasarado, di ba? Panggabi ako dati. Bago pa tumilaok yung manok, gising na ako, nagtatrabaho na ako. Okay. Yung mga sa Pilipinas, I don't know how many of them na nakatikim ng ganun. You know what I mean? Yeah, So, yeah, I mean. you need to learn how to adjust dahil iba yung buhay doon kumpara sa buhay dito. And that instant gratification, no, you have to wait. Unless na talagang mayaman na talaga kayo or meron ng kaya yung pamilya ninyo, then madali buhay nyo. But not everybody is fortunate like that, di ba? You have to work for what you have. You know, yun ang that's the most important advice I can give to anybody. You know, wag niyang madaliin because may proseso to it. Believe in the process, stick with the plan. It's not gonna happen overnight. Eventually, giginhawa din yung buhay. Yung iba kasi na actually ako personal experience ko to ha. May mga kababayan tayo dito na mga bagong dating din, and then yung iba talaga ang taas ng pagtingin pag sinabing PR. Pag PR ka na, maluwag-luwag na makakapaghanap ka na ng kasi open working permit ka na, 'di ba? So hindi ka na nakatali sa isang employer, unlike us na talagang kami mga mga stick to one employer lang kami. Hindi kami pwedeng magtrabaho sa ibang employer. Kasi may mga na-encounter ako dito na pag sinabi, ang tingin nila, oy, PR na yan. Parang ang tingin nila successful na yan. Parang ganun. Actually, may na-encounter pa ako dito na Pinoy na ito talaga, truth talaga nangyari ito sa totoong buhay. Sabi niya, hindi ka mananalo sa akin sa suntukan, PR na ako. Oh, totoo. So, that's the kind of attitude that us Pinoys need to steer away from. Mali yan eh. Ano mapapala mo sa suntukan? No. Mag-usap kayo tungkol how to make your situation better. Tama. Oo. Ngayon, ano ng suntukan? Oo, totoo, 'di ba? Yung bang parang sabi ko nga, bakit may advantage ba pag nagsuntukan kayo, yung PR hindi mapapauwi at yung totoo 'yun. Sabi ko nga, ganun. Sabi ko may ganun palang kailangan pag PR ka na may parang special treatment. Masasabi mo bang pag PR na is successful na dito sa Canada? Parang ganun? Well, Kuya Ferds, yung ibig sabihin ng word na yan, yung successful, that's very subjective. Iba-iba yan sa ibang tao, di ba? Like, meron akong YouTuber na fina-follow, si Kuya Dudes Miranda. Okay, I'm a big fan of his channel mula pa nung una. And recently, nakuha niya yung permanent resident status niya. He vlogged about it. He was crying. Okay? To a lot of people, siguro, baliwala yun. Nakuha lang niya yung PR niya. But to him, that was such a big event. That was such a big accomplishment. To him, I would think that would be considered a success, di ba? So, iba-ibang levels yan. Iba-iba sa ibang tao. So, success may be different from you, may be different from me. Iba siguro yung meaning niya. Iba-iba yan. Totoong story to. Yung asawa ko po, nung nasa Pilipinas sila, there was a time na experience niya for maybe several months. Nagtira sila sa ilalim ng ping pong table dahil they were considered street kids, homeless, di ba? So, alam po namin yung pakiramdam from going to nothing to having a little bit more than what you had before. And that in itself is considered success. You know, kahit gaano kaliit, kahit kalaki, you know, it depends on what that person feels, what the word success means to them. Diba? Tama. Iba-iba yun. Yeah, Iba-iba. That's why huwag niyong mamaliitin yung mga tao pag sinabi nila, nakakuha ko ng kotse, nakakuha ko ng PR status, nakabili ako ng laptop finally, nakabili ako ng TV. Tapos siguro sa kanila, matagal na nilang inaasam yun. And finally, they got it. So,
me, whenever I hear about that, man, I'm so happy for you because, you know, you accomplished one thing that you've always wanted. Wow. And now you can look for something bigger. You can aim for something bigger. Tama. Masaya siya dun eh. Kumbaga, nakukontento siya dun sa maliliit na bagay na nakukuha niya. So masaya siya dun. Para sa kanya, it's a definition of success na kahit na maliit na bagay, pinaghirapan mo yon. Kagaya ng mga hinahangad. Masaya ako pag nakakita ko ng ibang tao na nagiging successful eh. Susundan ko yung hakbang niya sa ganong paraan para magkaroon ako ng idea. Kasi yung iba dito talaga ang gusto, tama yung sinabi mo nga kanina, mabilisan na success. Hindi kagaya, pagdating dito, babanat na ng kung ano-ano. Tama yung kagaya nung minsan, di ba, nagkwentuhan nga tayo. Sabi mo nga sa akin, nung nagkatawagan tayo, meron dyan 30 years na, 20 years na, but still paycheck to paycheck. Tama? Yes. Oo. Tama. Meron sabi mo nga nung minsan, merong 5 years pa lang, may kotse na, may bahay na kagad na na financing na bahay, may mortgage na kagad. Kasi kasi yun din yung nadali din ako niyan, kuya, nadali ako niyan nung pagdating ko dito kasi before ako dumating dito, I have a lot of friends na nandito na 12 years, 15 years na. Then pag tinatanong ko sa kanila, puro magaganda yung sinasabi nila. And then I found out nung pagdating ko dito, ayun na nga. Reality check. Reality. Doon ko na natuklasan na yung mga sinasabi nila na ganito ganyan ay baliktad, sa akin pa nangihiram. Which is, kaya nga, hindi naman porket kasi sabi ko nga, ang tagal na nito dito, na-obserbahan ko din, wala pa ding naipupundar. Kaya nga sabi ko nga talaga, nung na-check ko yung mga vlog mo, sabi ko, bakit itong taong to, si Kuya Puto, ang tagal na dito, pero yung mga sinasabi niya, talagang para dun sa mga dumarating dito na baguhan, talagang relate siya. That means, pinagdaanan mo talaga at nakalagang, alam mo yung buhay. Hindi yung bang parang may masabi ka lang, maka-hype ka lang dun sa mga content creator. Totoo. Kasi kaya yun ang nagustuhan ko sa'yo. Kaya sabi ko, gusto kong malaman ng iba na hey, follow this guy, follow this Kuya Puto channel kasi talagang marami kayong matututunan. That's why I'm encouraging doon sa mga subscriber natin dito sa channel ko na i-follow nyo si Kuya Puto. Marami kayong matututunan dito. Marami kayong matututunan talaga kay Kuya. Dahil unang-una, ang dami niyang alam. For example, yung sa bahay, sa mortgage payment, sa bakasyon, sa ticket, sa pagkuha ng sasakyan. Kuya Ferds, lahat yun pinagdaanan namin, right? Like kami ni Mrs. My wife and I, we've been together 23 years. That's a long time. Nagdaan po kami sa hirap, sa gitna, sa ginhawa, like all different levels, right? Pinagdaanan na namin parang roller coaster yan. So, lahat ng mga experiences na na-gain namin and na-face namin, you know, I'm pretty sure somebody out there can find value in it. Dahil I'm pretty sure pagdadaanan din nila yun or something similar. So, lahat ng mga mistakes na nagawa namin, if they can learn from us, so their journey can be a little bit smoother, why not, diba? Tama. Why not? Lalo na ngayon with internet, social media, it's so easy to connect with somebody. It really is. Last night, meron po kami pinuntahan na function. Parang not really a Christmas party but just to get together. And napansin po ako nung dalawang couple doon. Sabi nila, si Kuya Puto yun. First time ever I encountered a subscriber. Na-recognize ka? Nag-usap kami, we entertained, right? And then sabi nila, Kuya Puto, we just bought a house. You know, I think you made like maybe 1 or 2 videos with regards to like the steps kung paano bumili ng bahay para hindi kayo maloko, para ma-maximize yung pera ninyo. Sinundan namin yung sinabi nyo and you know what? It helped a lot. Nung sinabi po sa akin, natuwa ako. Natuwa ako dahil at least meron akong natulungan. Right? So that was the whole purpose why why I upload life experiences of ours on YouTube. Tama. That's why I encourage you to continue upload. Pero yung sinabi mo kanina, Kuya Ferds, about yung mga Pilipino na matagal na dito. You know, just because you shouldn't measure a person's success by how long that they've been here in Canada. Dahil napakadami kong nakilala over the years, okay?
Nandito lang sila 1, 2, 3, maybe 4, 5 years, mas successful pa sila, mas madami pa silang nagawa compared to somebody that's been here 20, 30, 40 years. Yeah. No, totoo yun. Totoo yun. Yeah, I mean, yung mga matatagal na dito na walang narating, they exist. Okay? Why did they not ascend so? But di sila nakaangat? Because they never opened their minds. You know, they stayed with, unfortunately, a lot of the toxic Filipino mentalities na nasa utak nila, hindi nila na-erase. You know, they weren't able to grow. Yung mga tao naman na, you know, they haven't been here for so long, but you know what? Nakaangat sila. Madami rin ganun. Ano ginawa nila na hindi ginawa nun? Diba? So obviously, meron silang ginawa na tama na hindi ginawa nung somebody that's been here for a long time. So, kaya nga sinasabi ko lagi dun sa mga videos ko, right? It's very important that kailangan mag-ingat kayo who you allow in your inner circle. Dahil kung sino yung mga nakasurround sa inyo will pretty much dictate how you're gonna turn out. Totoo po yun. Dahil if you want to be successful, if you want to be rich, go find a rich person, go find a successful person, ask that person what he did and apply it to yourself. I agree with that. Pero kung yung mga kakilala mo, kung yung mga katropa mo, you know, all they want to do is drink, all they want to do is smoke, all they want to do is go out, spend money. Yeah. You know, while that's more than likely, magiging ganun ka rin, nakakahawa yun eh. Tama. Diba? Tama yun. Sabi ko nga, dun sa isa kong video na ginawa, okay, gusto mo magkabahay, diba? Sino tatanungin mo? Somebody who's homeless? Or somebody na merong bahay? Yeah, tama. Just as common, yeah. It's as simple as that, It's as right? simple as that. So, ganyan yun. I mean, you have to be able to adapt, number one. And number two, kailangan yung mga ugali natin sa Pilipinas na stuck sa ulo natin, like all those traditional, cultural toxicity, toxic mindset, kailangan tanggalin natin. Tama. Kailangan tanggalin natin yun. That's the only way anybody here or anywhere in the world, that's the only way that they're gonna grow as an individual. Yeah. You know, yung sinabi mo nga, tagal ko na dito, 50 years na ako dito, 100 years na ako dito, sino ka ba? Oh. Yun yung mga tao na walang nagawa. Okay? Yun yung mga tao na kailangan mong layuan. Yung mga tao na they're gonna look down on you, tapos criticize ka pa, tapos mamaliitin ka pa. Tama. Lahat ng ayoko dito sa mundo, yung mata pobre, I hate that. Tama. I hate mata pobre. Okay? Kaya madalas, kung napapansin mo sa mga videos ko, nag-iisa lang ako. Kasi inalisan ko yung dati kong trabaho, which is, for me, hindi ko kaya yung ganong circle na weekly inuman, weekly pag tumayo ka sa lamesa, ikaw yung pag-uusapan. Kaya mas gusto ko yung nag-iisa na lang ako kaysa, kasi yung mga dating kasama ko din na hindi sugarol, naging sugarol na. Kaya ngayon yung mga namimit kong tao, for example, yung mga talagang matatagal na dito na tinuturuan ako, yung mga citizen na dito, mga PR na dito, itinuturo nila sa akin, iginaguide nila ako dun sa, wag ka munang kukuha birds ng sasakyan na ganyan ha, yung mga kasama mong yan dati. At tinuruan ko na yan, wag munang kumuha ng brand new. Ayan, lahat naka-brand new. Tingnan mo, naghahanap ng part-time. Hindi naman makapag-part-time kasi nga, temporary foreign workers. So, ang nangyayari, nagka-cash job. Tamo nangyari sa kanila. Doon ako nakikinig sa mga taong may natututunan ako. That's why I love those people na talagang alam ko na may maituturo sa akin, may maishishare sa akin, at alam ko may guide ako doon sa bagay na mapapabuti ako. Kaysa ubusin ko yung oras ko, inuman, barkadahan, gastos, etc. Kaya tama yung sinabi mo na kung gusto mong matuto, doon sa taong may matututunan ka, bumarkada. Hindi yung sa magwawaldas lang ng pera. Sa'yo mag-uumpisa yan eh. But you know, you have to ask yourself, ano ba talaga gusto mo sa buhay? Okay? Dahil kung puro mga bisyo ang gusto mong gawin, wala kang mararating. Pero kung magsasacrifice ka na ngayon, bago ka tumanda, bago ka humina, okay? At least meron ka nang mapundar, di ba? Like, you know, magtrabaho ka ngayon hanggang bata ka. Hustle right now while your body still allows you to.
Tama. Dahil later on, hihina ka na. Ngayon, tinan mo yung tuhod ko, Kuya Ferds, malamig, masakit. So sa ngayon talagang as in retired ka na? So basically, I just take care of the family and take care of everything else para hindi niya naiisipin so she can focus 100% on her job. Wow! Sarap naman yan. Nauna kasi yung hirap sa'yo. Kumbaga, Talagang hirap muna. Oo. Talagang kailangan magdusa ka muna. That's my philosophy. I truly believe in that. Dahil, alam mo Kuya Ferds, kahit sinong tao, bigyan mo sila ng lahat. They won't appreciate it. They Oo. will flush that down the toilet. Pero kung meron kang pinagtrabahuhan ng sobra, like, you know, yung pawis mo, yung dugo mo, binigay mo sa isang bagay dahil focus na focus ka, tapos nakuha mo yung bagay na yon, man, hawak mo dun sa bagay na yun, palipit na palipit, you're not gonna let that go that easy because you know the hard work and sacrifice it took to get that. tama. There's nothing in this world, Kuya Ferds, na madali that's worth it. Anything and everything in this world that's worth it, mahirap. Totoo yan. Exactly. It took me a long time to understand that, pero totoo yan. Pag nakakita ko ng magandang sasakyan tapos alam ko newcomer, ang iniisip ko na kagad, gaano katagal niya babayaran to? Paano, gano'n na. Yeah. Paano niya pagkakasyahin yung sahod niya dito? Yes. May nakapag-asikaso na ba siya ng permanent resident niya? Yeah. Yes. And then maririnig ko pa dumadaing dun sa trabaho parang gusto lumipat. So, yun na. Doon na nagkakaproblema. Do you have any advice do sa mga dumarating dito? Para kasi ang dami kong naobserbahan based on my observation. Dun sa mga previous na nagme-message sa akin na subscribers ko na dumarating dito, they feel disappointed kasi yung expectation nila sobrang taas. And then sasabihin nila hindi pala worth it kasi they are from different country, for example galing ng Middle East, galing ng Asian, and then pupunta dito sa Canada, and then dun nila marirealize na akala kasi nila ganun kadali, overnight makukuha na nila yung kagaya nung nakita nila yung mga friend nila sa Facebook na nakakotse na kagad, na may bahay na yung pamilya, they don't have any idea paano nila nakuha yon. Ang nakita nila yung result but hindi nila inalam yung process. So, what do you advise sa mga dumarating dito para hindi kagad mabaon sa utang? Kasi gaya nga ng sabi mo kanina, 30 years na, 20 years na, but still paycheck to paycheck. Unlike nung iba na saglit lang, 5 years lang, medyo talagang okay na, may savings pa. You have to lower your expectations. You really do. Nothing happens overnight here. Yeah. Lahat ng gusto mo, makukuha mo. But in God's time, kailangan magdusa ka muna. Dahil nangyari sa akin, o sa aming mag-asawa, Kuya Ferds, dati nung bata kami, pag nakakita ka ng magandang kotse, pag ako nakakita ng magandang kotse, sasabihin ko lang, ang ganda nun. Yaman siguro nun, di ba? Pag nakakita kami ng magandang bahay, kung nagda-drive kami, and then we're in a neighborhood, ang laki ng mga mansyon, sasabihin namin, one day, pag nakahit kami ng lottery, bibili kami ng ganyan. Or ang ganda-ganda. No, siguro ang yaman-yaman. Yun ang mentality namin. Tapos nung tumanda kami, pag nakakita ko ng magandang kotse, instead na, ang yaman siguro nun, iisipin ko, magkano kaya bayad niya? or, pag nandun kami sa magandang neighborhood, kunyari, nag-drive kami, naligaw kami sa magandang neighborhood, nakakita ko ng mansion, imbis na sasabihin ko, siguro nakahit ng lottery yan, siguro nakamana ng malaking pera yan. Imbes na gano'n ang iisipin ko ngayon, iniisip ko, oh my God, magkano mortgage nun? Magkano property tax nun? Oh my God, anong klaseng trabaho kailangan magkaroon ako para ma-afford ko yun? You know? Parang nagbago yung mindset, di ba? So, yung mga newcomers na pumupunta dito, pag nakakita sila ng mga bagay na makikintab, magaganda, okay, makukuha mo rin yun. Pero, not right away. Yeah. Unless talagang mayaman ka, right? Kailangan pagtrabahuhan mo yan. Tama. Dahil merong storya yan eh. Lahat yan may storya. Every good-looking car, every good-looking house, may storya sa likod yan. Merong journey yan na nangyari. Okay, that did not happen overnight. Okay, yung may-ari ng bahay na mansyon na yon, hindi gumising yan ng isang umaga, tapos, may mansyon na ako. No, may proseso yan. Yun ang kailangan maintindihan ng mga newcomers dito. Hindi lang mga newcomers, but everybody.
You know, they need to understand that lahat yan may proseso. And if you follow that process, or if you can find somebody that can show you that process, makukuha mo din yan. You have to be focused. You have to be determined. You know? So, lahat, magdadaan ka muna talaga sa hirap. You know, sa YouTube, gasgas na yan. Dami ko ng beses narinig yan. Pero totoo yun. Talaga magdadaan ka muna sa hirap para makuha mo yung gusto mo sa buhay. Tapos pag nakuha mo yun, it feels amazing. Like, you know, yung kapit mo doon talagang, oh, you know, ganyan. Dahil alam mo, Pinaghirapan yung mo. pinagdaanan. Yung tao, pag pinanganak, hindi kasalanan na mahirap. Kung mamatay kang mahirap, kasalanan mo yun. Oo. Tama. Hindi ko nakalimutan yung sabi sa akin ng lola ko yun. Kasi that means wala kang ginawa sa buhay mo Wala kang para ginawa mabago sa yung buhay mo. Exactly. Yun ang sabi niya sa akin bago siya namatay. So, No risk, no reward. Okay? You have to sacrifice something to gain something.